Grabe, ang war freak. Oo, ng mga rallyista, mga minamahal to the point na meron silang ginawang kabastusan sa mga pulis. I don't know kung utos na din 'to ni Vice President Sara Duterte. Eh, paano kung yung pulis pinaputukan sila ng barel? 'Di ba? Kayo yung nagpu-pull ng trigger, eh, para magalit yung mga pulis sa inyo. Tingnan niyo, nilagyan ba naman mga minamahal ng spray paint, 'di ba? Yung mukha ng kapulisan. Diyos ko! Diyos ko, Diyos ko. Tingnan ninyo mga minamahal, tingnan ninyo. Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Jeff Apraspo at Marlene. Alamin natin ng kwento mula kay Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po, Major Jeff Apraspo ulit at Marlene Pajernos. Yes po, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Good evening po. Ma'am Hazel, ano ang kwento nung kanina? Yung na-isprayan ho, na isang tropa ho, doon sa gitna ng kilos protesta dyan sa Calab. So, yun nga po, nung dumating po yung ating mga personnel na nagkakaroon ng, kasama natin si RD nung time na yun. So, meron pong pagtitipon or may mga nagpo-protesta na dito sa Calao. At yung isa po nating personnel, yung plainclothes natin na personnel is nakita niya yung isang kasamahan dun na, sa mga nagpo-protesta na nag-i-spray dun sa Center Island. Na parang yung in-spray niya na mga kataga, kinukutsa yung mga membro ng PNP. So, bilang, syempre, pinag siya, so pinigilan po niya. Tinangka niyang pigilan at agawin din syempre yung hawak niya na pang-spray para kasi may paglabag siya sa batas, so aarestuin sana niya, yun nga lang po ay nagpumiglas at para makawala siya, in-sprayan niya yung ating pulis na huhuli po sa kanya. Pagkatapos, nung tumakbo siya, nag-dirty finger pa siya. Kaya siya nakawala actually is, hinubad niya yung damit niya kasi nakahawak doon sa damit yung ating pulis, tapos nakatakbo siya palayo at nung nakalayo na, nag-dirty finger pa. O, diba? Ganun kasasama yung mga inutusan ni Vice President Sara Duterte na ito. Oh, pintahan ninyo dyan, maggulo kayo dyan. Oo, magkano kaya yung bayad sa mga ganitong klaseng rallyista, no, mga minamahal? Magkano yung binayad sa mga kupal na to? Magkano yung ibinayad ng mga hayop na to, ng mga gustong magpabagsak sa gobyerno ni PBBM? 'Di ba mga minamahal? Magkano kaya ang ibinayad, mga minamahal, nitong mga kupal na 'to para manggulo, 'di ba? Natukoy natin kung saan ho siyang grupo na miyembro. Kumbaga para kahit paano mailista ho natin, itong ikaw, kamiyembro mo, nagkaroon ng ganitong violation. Hindi ba? Para maging basihan na in the future. Pero ma'am, hindi rin sila nag-apply ng permit hindi ba? Yes po, wala po kasi tayong mga in-approve na permit. Wala rin po nag-apply ng permit. At sa ngayon po, verify po ng MPD kung kanino pong grupo nakaanid itong ralistang ito, itong protesta na ito na nanira or nag-vandal po doon sa Center Island. Walang iba kundi kay Vice President Sara Duterte yan. Mga minamahal, si Inday lang naman yung may gustong, 'di ba, yung kilos ni Inday is war freak, di yung kanyang mga supporters war freak din. Ito yung mga hindi to dilawan. Ito yung mga kampo ni VP Sara Duterte na war freak. So, I think masasabi natin silang leftist, hindi kasi yung leftist, mga aktivista, mga yung mga dilawan yun, Pero yung dito kay Sara Duterte, iba 'to, DDS 'to. Oo, yung mga DDS bobo, oo, gano'n. Pero tama, Major, na may hawak na kayong picture na tong rallyistang ito? Oo. Yes po, meron po tayong picture na, kaya po madali po natin din ma-verify. Ayun. Based po dun sa hawak po nating So picture niya. mas madaling matutugis itong 'Di ba, puro trouble yung kinokos ng Duterte, ng, what do you call this, ng, Duterte Group, 'di ba, mga minamahal? Puro puro kaguluhan ng kanilang ginagawa, Diyos ko naman. pasaway na rallyistang ito. Major, kung sakali po na mahuli siya, ano ho ang posible niyang kaharapin na reklamo? Posible po siyang makaharap sa kasong malicious mischief dahil sa ginawa niya na pag-i-spray doon sa Center Island. Ganon din, meron siyang nilabag na local ordinance dyan sa Maynila kasi nag-vandal siya dyan sa isang government property. Yung tipong wala ka na ngang permit, wala na nga kayong permit, kayo pa 'tong matatapang.
Diyos ko naman 'no, mga minamahal, kita ninyo kung gaano ka-war freak itong pinadala ni Sara Duterte kaya hindi matupad-tupad yung gusto ninyong destabilization, eh. Kasi mga ano, eh, mga law evader, 'di ba, mga lumalabag sa batas, Diyos ko. Ganun din po yung pwede siyang kasuhan ng ating pulis kasi parang may galos din po yata siya. So hindi na lang po natin na-check Naku. dahil nung umalis po tayo ay nagpunta na rin po tayo dun sa ibang areas po Oh. na may mga pagtitipon. So nire-ready na rin naman po ng ating ng Manila Police District yung mga pwede pong ikaso dito sa ating rallyistang ito. Pero kamusta yung pulis ngayon, Major? Kasi direktang sa mukha o ulo, inispirin yung Buti, hindi pulis siya natin, tamaan eh, sa no? mata. Eh, Sa mata. kamusta siya ngayon? Yun nga po, buti po nakaiwas siya dahil nung ini-spray na siya, medyo sa may tenga sa tinamaan. Kaya po yung tenga niya ay may spray paint, yung buhok niya, yung damit niya sa likod, yung 'Di ba? Gano'n sila kasasama, mga minamahal, nag-spray. Inesprayhan nila yung isang pulis na gusto lang naman awatin yung mga masasama nilang ginawa dahil unang-una wala silang permit. Sara naman, ito namang grupo mo, oo. Sana man lang pinagsabihan ninyo. 'Di ba itong mga backup mo ang tatarantado. 'Di ba nasobrahan sa pagiging kulto kaya yung ugali parang katulad mo, masama, mga masasamang budhi. niya. So, medyo nakaiwas po siya, naiiwas niya po yung mukha niya kaya hindi po siya na-sprayan sa mata. Buti, hindi sa mata eh. Kasi kung sa mata yan eh, Di kung sa mata yan nakabulag pa yan yung ano mo, yung, bata mo. 'Di ba mga minamahal? chemically yan eh. Tapos Correct. di ba may pressure yan? Kasi spray paint yan eh. Canister Compressed yan yan eh, eh. oo. Nakakompress. Eh kung sa mata yun, talaga naman yan naman. Eh ma'am, bukod doon dito, sino ho meron pa ho ba tayong mga insidente ho na na-aresto ba? O aarestuhin ho in the future dahil ho marami mga paglabag? Maliban lang po dito sa incidenting ito lang naman po yung noted natin na nangyari dito sa mga pagtitipon na naganap ngayong araw sa pagdiriwang po ng ating Independence Day. Pero nagkaroon, Major, ng ano Grabe, Independence Day, araw sana ng kalayaan, palayain niyo naman yung bansang Pilipinas. Oo, sa kakarali ninyo. Ay nako, tapos yung nangyari pati yung mga kapulisan parang gusto ng patayin ang mga DDS kulto na 'to, sprayhan sa mata, gano'n sila kabubuli, yung tipong wala na nga kayong, what do you call this, yung tipong wala na nga kayong permit, kayo pa 'tong malalakas. 'Di ba mga minamahal? nagirian doon sa may Ross Boulevard papuntang USA. Isipin niyo, paano kung itong pulis na 'to pinatulan kayo, ngayon magmumukha pang masama yung pulis? 'Di ba? Parang mas magmumukha pang salbahis ang pulis kung sakaling pinatulan kayo nito. Nung hindi naman kayo pinatulan, okey lang sa inyo na gumawa kayo ng stupid things? Diyos ko. Embassy, ang sabi ng mga rallyista po, parang hindi naman daw very nakakaaraw ng kalayaan yung paglalagay ng barbed wire para harangan yung mga rallyista makatungo doon sa US Embassy. Ano ho ang inyong tugon dito? Anyway, mga minamahal, 'di ba sa madaling sabi ganyan po ka-worst itong si Vice President Sara Duterte sa lahat ng kanyang kampo, ganyan po sila ka-worst, mga minamahal. Oo, sobrang worst pa sa worst at umabot na po sa Tulacan. Tingnan ninyo mga minamahal, tingnan ninyo, umabot na po sa Tulacan, nagwawala. Tingnan ninyo. Biglang nagkatulakan ang mga rallyista at pulis sa Maynila. Habang mga nagpoprotesta naman sa tapat ng Senado, tila naglamay at meron pa mga crying ladies. At live mula sa Mendiola, may napalitang yan si JC Cosico. JC, marami pa mga rallyista dyan at ano ang kanilang panawagan? Cheryl Julius, payapa nga sa mga oras na ito dito sa Menjola sa Maynila. Sa buong maghapon, wala pong nagkilos protesta rito. At sa ngayon nga ay guarded pa nga itong lugar. May mga concrete and steel barriers at mga container vans dito nga sa lugar. Kung dito po payapa, sa ibang lugar nagkagrian ang mga pulis at mga rallyista.
Persahang itinulak ng mga relihista ang mga harang na inilagay ng mga pulis sa kanto ng J. Bufomo Street at Calao Avenue sa Maynila. Kahit may razor wire na posibleng makasugat, hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta. Sa isang punto, hinila naman nila ang bahagi ng harang hanggang sa mapatumba nila ito. Nang matanggal ito, Ganyan sila kagugulo. sunod na hinarap ng mga relihista ang barikada ng mga polis, lalong nagkapisikalan. Pero sa huli, nanaig ang mga polis, hindi nakalusot ang mga relihista. Dahil dyan, nagkasada lang sila ng programa sa Calao Avenue. May mga kumanta at sumayaw. Meron pang baba. Alam ninyo, itong ginawa ng babaeng 'to, yung nagpatay-patayan. Alam niyo itong ginawa nitong babaeng 'to, yung nagpatay-patayan, nakakatuwa na ano, I don't know kung nahihiya ka ba sa pamilya mo. Yung freedom of speech, eto makinig kayo. Freedom of speech is not absolute. Sa totoo lang. Press freedom, yes, we have our rights, 'di ba, to voice out what our feelings is, 'di ba? Meron tayong karapatan, may free speech tayo, freedom of the press, press freedom. Pero all of those things are not absolute, are not guaranteed na pwede ka nang gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng kabalbalan, gumawa ka na ng 'di ba, gets niyo naman 'yan mga minamahal. Yes, totoo meron tayong freedom of express. Pero yung gagawa kayo ng ganitong eksena, yung nagpapatay-patayan, that's crazy. 'Di ba, you are obeying ano yun, what do you call this, mga minamahal, yung law, hindi naman absolute yan para sa lahat ng sinasabi niyong freedom of the press, freedom of speech. 'Di ba, nasobrahan kayo sa rights ninyo na to the point na kayo na yung lumalabag ta's ngayon parang ang masama pa dito yung gobyerno. 'Di ba, dapat ito sa mga taong 'to, yung mga katulad nito ni nanay, oh, that's a lot of pera lang naman, eh. Totoo, pera lang naman yung ginagawa nila diyan, eh. Pera, kaya diyan pumunta, malaki yata bayad. Yung magpapatay-patayan, putang ina naman neto, 'di ba? Ay humiga sa harap ng mga polis. Tinututulan ng grupong yan ang aniling pag-iimpluwensya ng Amerika sa Pilipinas. Oo, ito naman, iba na naman 'tong, issue na 'to, yung tungkol sa Amerika na gustong lumaya tayo, 'di ba, mga minamahal. Pero ang ending gusto nilang pull up lang talaga ng trigger diyan. Now anyway, mga minamahal, yung mga ganitong klaseng eksena, hindi na dapat natin 'to para palakihin pa kasi wala na, hindi naman na naupo si Sara Duterte, 'di ba? Itong kanilang drama kasi yung dito sa impeachment, diyan tayo mag-focus sa impeachment, mga minamahal.